Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 8:30 in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs, and sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning po sa inyong lahat na alam ko naman na merong parte sa Pilipinas ngayon na state of calamity. So, dahil nga dito sa Bagyong Paeng. Okay, so ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano yung mga hakbang na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi maraming nagsasabi na alam nyo naman yung mga ayaw ng mga Marcos administration na nasaan raw si Pangulong Bongbong Marcos. Anong mga hakbang na ginawa? So tayo dito sa channel ng Donmar TV ipaalam natin ang taong bayan kung ano yung mga ginagawa before, during, and after the bagyo, kung ano yung mga galaw na ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, okay? Na talagang masasabi ko maraming salamat po Presidente Bongbong Marcos for doing this, okay? Na lagi ka talagang nakatutok sa bagyo na ito. Okay? Pero bago ko to ipaalam sa inyo, ipakita sa inyo kung ano ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Importante guys, please like and share this video para kakalat ito sa taong bayan sa ating Facebook at YouTube. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV guys, please subscribe and please follow para lagi kayong updated sa mga ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Ito ang mga ginagawa na aksyon ni Presidente Bongbong Marcos sa Bagyong Paeng. Okay, let me clarify this. Before pa nangyari itong bagyo, na may balita na may paparating na bagyo na papasok dito sa Pilipinas, ay yung mga lahat ng mga agencies were already informed by Presidente Bongbong Marcos kung ano yung mga gagawin. Okay? Let me clarify on that. Okay? Alam na ng mga ahensya ng gobyerno kung ano ang mga gagawin. Kasi itong ating presidente ay hindi lang itong bagyo ang tinututukan, kundi marami itong mga meetings, marami itong mga pagkikita sa mga leaders ng ibang bansa, marami din itong mga ahensyang tinututukan na dapat niyang gampanan. Ngunit, itong Bagyong Paeng ay noon pa, paparating pa lang, meron ng binigay na mga instruction sa mga ahensya ng gobyerno. Okay? So, i-discuss ko sa inyo, no, kung ano yung mga nangyari kagabi sa kanilang meeting ng ating Pangulo at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa makakatulong dito sa pangyayari na ito. Okay? So, itong si Presidente Bongbong Marcos has issued directives for all concerned government agencies following the onslaught of Bagyong Paeng. So ito yung mga ahensya na relevant dito na pwedeng makatulong sa pangyayari. Number 1, immediate deployment of bottled drinking water to the BARM. No, itong Bank Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. No, ito yung area na apektado, no, to be followed by water purifying system kasi during this na mga pangyayari importante yung water. So yan talaga ang inuna ni Presidente Bongbong Marcos. So nagbigay na yan ng direktiba sa ating mga ahensya. Restoration of power in all affected areas with priority to hospitals and evacuation centers. So nagbigay na ng instruction itong si PBBM. Okay, na unahin yung electricity dyan sa mga hospitals, sa mga evacuation centers. Importante ito sa mga biktima ng bagyong ito. Okay?
assist local electric cooperatives that incurred damages in their distribution lines. So halos naman lahat ng nagkaproblema naman tayo ng kuryente. So yan, si PBBM nagbigay ng instruction na unahin yun. Kapag ang presidente na ang magbigay ng direktiba, lahat naman dyan, dapat mabilisan yan, di ba? So, for DICT, activation of pre-positioned VSATs and satellites phones in areas with unstable cellular signal. Kasi importante itong mga signals na ito kasi ito yung magtra-transmit ng mga mensahe kung ano yung mga nangyari, na ilan ba ang tulong na ibigay dyan na parte sa lugar, no? So ito, sabi ni PBBM na unahin ito dahil ito yung means of communication para mabilis yung galaw ng gobyerno sa lahat ng mga affected areas. So magaling talagang itong idea ni PBBM. For DILG, no, assist the BARM in download of calamity funds. Yan. So yung calamity funds na yan sa Autonomous Region Muslim Mindanao, pabilison yung calamity funds kasi needed na yan eh. So ito yan ha, nagbigay ng direktiba si PBBM dyan sa DILG. For DPWH naman, ang binigay na direktiba ni PBBM is clear impassable roads and put up Bailey type temporary bridges in the case of damages bridges to facilities relief medical rescue mission access. So sa mga balita, makikita nyo, mayroong mga bridges na mga nasisihira. Sabi ni PBBM, yun ang unahin. Gumawa ng mga, what do you call that one? Yung temporary na bridge na makapass by yung mga tulong. Kasi, if giba-giba yung road, merong mga kahoy na naka-obstacle na doon, hindi makapaggalaw ang gobyerno. So unahin yung for DPWH, gusto ni PBBM na i-clear muna ang mga daanan. Yung mga bridges na nasira, bigyan ng temporary muna na maka-transport yung mga tulong sa ating Pilipinong apektado. So, ayan ha, nagbigay ng direktiba si PBBM dyan sa DPWH. Magandang idea rin, no? Para mabilis. Declare state of calamity for Bicol region and BARM. Okay. Ito rin is binigay ito na instruction ni PBBM para naman lahat aware na dapat maghanda kaagad, no? Na ito ay hindi na biro. So, nag-declare na ng state of calamity sa Bicol region. Kasi as of now, guys, is si Bagyong Paeng ay talagang mahina eh. Mahina yung kanyang galaw. Ngunit malakas yung marami ang dalang tubig sa bagyo na ito. Okay? So, ayan, nag-declare na nga ng state of calamity sa Bicol region and BARM, no? So for NDRRMC naman na ahensya, ang direktiba ni PBBM is to submit draft resolution recommending the declaration of a national state of calamity for President's review. Okay? So pinabibigay na yung NDRRMC kung ano ang mga resolution dito sa bagyo. Una dyan, yung NDRRMC ay kanilang tingnan yung mga yung mga uunahin, no? Kasi as of now, marami pang mga areas na hindi pa nila alam dahil nga sa may problema sa komunikasyon, no? So ito, aalamin muna ito ng NDRRMC para isubmit ang resolution sa ating Pangulong Bongbong Marcos para naman makapagbigay ng direktiba kung ano yung mabilisang effort na gagawin ng ating Pangulo. Yan. Yan ang for the NDRRMC. For DSWD naman, hawak ito ni Secretary Erwin Tulfo. Sabi ni PBBM na
ituloy yung deployment ng distribution of additional family food packs, water to affected residents in evacuation and non-evacuation sites. So sa DSWD naman, no, trabaho ito sa mga tauhan rin ni Erwin Tulfo is mamigay ng mga immediate na mga pagkain, tubig, hindi lang sa mga evacuation area but sisiguraduhin rin yung mga areas na hindi masyadong yung nasa sulok ba, no? So mabigyan lahat. Ito yung binigay na direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa DSWD. And ako, malaki ang trust ko dyan kay Secretary Erwin Tulfo kasi mabilis naman yung gumalaw si Sec Erwin, di ba? So yan, binigay na yan ni PBBM. For still sa DSWD, distribute of assistance to individuals in crisis situation when the situation is normalized. So ito after nagbigay na rin si PBBM kagabi sa kanilang meeting ng instruction sa DSWD na ano yung mga hakbang na gawin after this calamity. Example, yung mga nasisirang bahay, yung mga walang damit, meron tayong mga pamilya sa Pilipinas ngayon na talagang back to zero ang kanilang kalagayan dahil nga dito sa bagyo. So DSWD will help. Okay? So kayong mga audience ko dito na nanonood, kung meron man kayong alam, nakakilala na biktima dito sa bagyo, ipag-alam na lumapit sila sa DSWD kasi may direktiba na itong presidente natin. Okay? So ito pa, for all national government agencies, nakipag-coordinate na itong si PBBM with the LGUs, no? Yung ating mga local government unit in all aspect of government responses. Kasi in the local government, guys, meron din yung mga sariling mga ahensya dyan na pwedeng makatulong immediately sa mga areas nila, yung mga apektado, no? And also nananawagan din ako sa mga LGUs na hindi masyadong apektado sa bagyong ito, ngunit may malapit kayong kahit hindi malapit, kahit nasa malayo kayo, kung walang problema ang area ninyo, pwede rin kayong tumulong. Okay, just coordinate with the national government kung anong pwedeng maitulong ninyo, pwede rin yan i-cascade. Yan ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos. Magtulungan tayo dito sa Pilipinas dahil tayo rin ang mga Pilipino. Kung yung area nyo hindi man yan naapektado ng bagyo, no? Pwede kayong tumulong na lang kahit wala kayong ginagawa dyan, no? Kung yung mga tao dyan, pwedeng lumapit kayo sa LGU, magbigay kayo ng tulong, yung mga meron naman tayong mga sa mga LGUs na hindi apektado, meron yung mga mamamayan dyan na yung malalambot yung puso, no, na may mahilig tumulong, lumapit kayo sa LGU, guys, kasi sa panahon na give and take lang tayo, hindi naman natin alam kung anong mangyari, di ba? So noon parte ng Mindanao yung laging binabagyo, ngayon naman Luzon, Visayas, so hindi natin alam. So magtulungan, Luzon, Visayas, and Mindanao, lahat tayo kahit hindi apektado, tutulong na lang tayo. Yan ang direktiba ng ating presidente. Okay? So re-examine the timely dissemination of accurate information to the public on forecast track of a weather disturbance to estimate the amount of rainfall in order to effectively implement preemptive evacuation and minimize deaths. Okay. So ito nga, tamang information ang gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung anong oras, yung possible time na mag-drop yung rainfall, tamang information na maibigay sa publiko, okay, para makapaghanda ang taong bayan. Okay? Direktiba rin yan ng Pangulo na talagang yung mga mainstream media, mga vloggers,
yung mga radio station ng mga announcers, no, FM stations ay do your part. Okay? Magbigay kayo ng impormasyon na makakatulong sa taong bayan na makapaghanda sa bagyo. Okay? Na anong yung mga possible na kasi kayo yung mga updated, di ba? Sa bagyo. Yung ating mamamayan ay naghihintay lang yan sa mga instructions sa mga may alam. Okay? So, let's do our part. Tayong lahat. Okay? So, ito yung live report o discussion ni Presidente Bongbong Marcos na ibinalita ng SMNI. Panoorin natin ang video. Okay? Para malaman nyo talaga kung ano talaga ang ginawa ni PBBM na hindi lang ito sabi ng iba dyan na party-party, mahilig raw sa party, ngunit sa bagyo raw, hindi raw gumagalaw si PBBM. Fake news yan. Okay? Ito yung mga ginagawa ng Presidente Bongbong Marcos. Panoorin natin itong video na ito. SMNI. Truth that matters. Meanwhile, amid the onslaught of severe tropical storm Paeng, President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday issued directives on different government agencies. Meanwhile, the chief executive bear that he will study the recommendation of declaring a national state of calamity. President Catarong reports. On Saturday, President Ferdinand R. Marcos Yan ang aktual na Yan ang aktual na meeting nila kagabi. presided over a full council meeting of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, or NDRRMC, on the effects of severe tropical storm Paeng. Prior to this, President Marcos instructed the national government agencies to assist the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in its relief and rescue operations amid massive flooding and landslides. During the situation briefing, the President ensured to help families who were left behind as victims of severe tropical storm Paeng, which brought flash floods and landslides in Barm and in some parts of the country. Meanwhile, President Marcos issued directives to different government agencies to address the needs of the victims of the typhoon. He ordered the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, to find ways to make sure that all the assistance will be successfully delivered to those affected by Typhoon Paeng. Moreover, President Marcos gave an order to the Department of Public Works and Highways to hasten the clearing operations along highways and roads so that relief and rescue missions will smoothly pass through. He also ordered the DPWH to immediately fix the collapsed bridges, particularly in Maguindanao. Siguro unahan na ninyo, padala na ninyo yung mga equipment at saka yung mga gamit para the minute that it is possible, maumpisahan na ninyo yung trabaho para mabuksan na yung mga tulay, mga kalsada. Opo, Mr. President. Ngayon po ay naka-standby na po yung ating mga equipment doon at saka yung mga seat piles at mga belly panels po nakahanda na po. At pagka humupa na po yung baha at ang ulan ay papadala na po natin doon kaagad yung mga kagamitan at equipment para po magawa na po yung mga temporary bridge po. Also, the chief executive has directed the Department of the Interior and Local Government, or DILG, to assist BARM so it will be able to access its calamity fund to address the damages left by Paeng. The president also directed BARM officials to ensure the power supply in the region, most especially in the evacuation centers and hospitals. Usually dapat unahin natin when it comes to restoring power, mga ospital, mga evacuation centers, whatever it is, if we need to put generators, makabit ulit yung kuryente, but those should be the priorities. The priorities will be hospitals, evacuation centers, and then households after that. On the other hand, the NDRRMC has laid a recommendation to the president about declaring a national state of calamity for a period of 1 year unless earlier lifted. This is due to the effects, damage, and projected impacts by severe tropical storm Paeng. In response, President Marcos said he will study the said recommendation. The chief executive then directed the NDRRMC to submit its draft resolution recommending the declaration of a national state of calamity amid the onslaught of Paeng. Just one question, actually, itong final recommendation ninyo.
national state of calamity ang what you're recommending, but there are areas that are not in a state of calamity. Yes, sir. Should we do it sabagay, there are more, madaming regions ang affected, ano? Yes, sir. But that already justifies for state of calamity. O sige, let me wait for your resolution and tignan ko. And it looks like especially the Region 5, BARM, is going to really be put under a state of calamity kahit na yun lang muna. For my beloved Philippines, this has been Cresceline Catarong. So, ayan ha. So, klarong-klaro guys na talagang nagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa bagyong nangyari ngayon sa Pilipinas. So, ako naman dito bilang vlogger, no, masasabi ko lang, ingat-ingat po tayo dahil nga itong bagyo ay hindi pa tapos, na there are some parts sa area na nandyan pa yung mga ulan. Di pa natin alam na meron pang mga areas na talagang babagsak yung maraming tubig na ulan. So, ingat-ingat po tayo, no? Go to your nearest evacuation center para nandun, malapit yung mga matutulungan kayo kaagad ng mga ahensya ng gobyerno. Okay? So guys, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ating topic ngayon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari ngayon sa Pilipinas. Okay? So let's be positive always. This will pass, no? Talagang tutulungan tayo dito sa gobyerno. Sa ano lang, have faith on the government kasi nandyan lagi yung gobyerno ng administrasyong Marcos. Okay? Comment, react kayo dyan, guys. Babasahin natin yan. Guys, again, i-like at i-share itong video na ito para makaskade itong mga information na ito. Okay? And importante guys na mag-follow and subscribe sa ating channel Don Mar TV at sa ating page sa Facebook Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita. Okay? So, follow and subscribe para makatulong naman yung makatulong tayong maibigay kaagad yung mga importanteng impormasyon. Okay, so guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Patuloy nating ipaglaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. And see you in my next video. Have a great day. God bless everyone. Positive lang tayo na mawala na itong bagyo.